iniimbestigahan na raw ng kumpanyang may-ari ng luxury SUV na nag-viral matapos dumaan sa EDSA busway kung paano sila nagkaroon ng plakang numero 7. Pero sa impormasyong natanggap ni Senator Raffy Tulfo, ama raw ng isang kapwa-senador ang sakay ng SUV. Magbabalita si Gerard de la Peña. Ako po'y nagkasala. Ako po'y humingi ng pasensya. Lumantad sa Land Transportation Office ang driver at mga kinatawan ng kumpanyang may-ari ng luxury SUV na may plakang 7 o pang-senador na dumaan sa EDSA busway noong linggo. Paliwanag ng driver kung bakit siya dumaan sa busway. Sumasakit kasi yung tiyan ko, sir. Medyo not-feeling well ako noon, sir. Wala po, sir, ang nag-utos sa akin, sir. Ayon kay Angelito Edpan, sakay niya ang isa pang kapwa-driver at 2 investor ng kumpanya na hindi raw niya kilala. Nakarehistro ang luxury SUV sa kumpanyang Oriental Pacific Corporation. Sa dokumento ng Securities and Exchange Commission, nasa 2024 Board of Directors ng Orient Pacific Corporation ang ina at kapatid ni Senador Win Gatchalian na sina Dihua T. Gatchalian at Kenneth T. Gatchalian. Hinihingan pa namin ng komento si Senator Gatchalian tungkol dito. Iimbestigahan naman daw ng Orient Pacific kung paano nagkaroon ng protocol plate ang kanilang SUV. Pero ayon sa impormasyong nakuha ni Senador Raffy Tulfo, kapatid at ama ni Senador Gatchalian ang sinasabing VIP na sakay ng luxury SUV. Sumundo raw ang driver ng kanyang amo sa NAIA na galing Japan. Kawawa naman si driver. Kasi si driver sumusunod lang sa utos ni VIP. Bakit natin palagi iniipit yung malilit na tao? Hamon ni Tulfo sa VIP na sakay ng SUV. Umamin ka na lang. And then mag-apologize ka, hindi ka naman siguro makukulong for that. At hindi naman ikaw ang driver. Siguro kahiyan lang. So, kaya mo naman yun. Desididong magpatawag ng pagdinig si Tulfo kaugnay ng issue. Ang LTO, pinagmulta na ng 9,000 piso ang driver at ang kumpanya. Para sa 1PH, Gerard de la Peña, News 5.